Amen. Once again, Happy Lord's Day and biyaya po ng Panginoon na bagamat kagabi, ang lakas po talaga ng ulan, no? Hangin, and even umaga pa lang, napuno na po talaga ng tubig din, kala Lola, and si Tito Bong, kaaga-aga, naririnig ko na sa taas, no? But still, we praise God, and I just want to share to you bago po ako magsimula. Sa Bible reading po natin, kung nasusundan po natin, ay makikita natin doon na sila Pablo ay nakulong. Sila ay pinagmalupitan dahil po nirebuke nila yung evil spirit doon sa babae, alipin na babae na pinagkakakitaan ng mga negosyante doon sa lugar na pinuntahan nila Pablo. At dahil doon, pinakulong sila, binugbog sila Pablo, pero ang pinaka-amazing na nangyari doon ay habang sila po ay nasa kulungan, alam niyo po anong ginawa nila? Sila po ay umaawit ng mga himno at nagpupuri sa Panginoon. So one realization, and isa sa mga bagay na pinag-pray din namin nung time na iyon, ay pagpanalangin ng bawat isa na bagaman ay merong mga hinaharap na mga pagsubok or mga bagay na tulad nun, no? Napakahirap, kaaga-aga, Sunday morning, kailangan mo mag-ayos ng ganito, kailangan mo maglinis ng ganito, or sa bawat isa, siguro may problemang hinaharap, pero wag po nating kakaligtaan ang isa sa mga halimbawa na pinakita ng Diyos sa atin, na sila Pablo na binugbog, inakusahan, at hindi naman nararapat na makulong ay nakulong, sila po ay hindi huminto sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. At alam niyo po ba na nangyari pagkatapos nun? Sino nakapagbasa nun? Pagkatapos silang magpuri sa Panginoon, ang lugar ay parang lumindol at nabuksan yung mga selda at natanggal yung kanilang mga tanikala. And sabi nung guard, nagising yung guard, sabi na, wala na yung mga nakakulong, papatayin niya na sana yung kanyang sarili. Pero sumigaw si Pablo, wag mong patayin ang sarili mo, nandito kami. At pagkatapos nun, nanampalataya yung jail guard na yon. At hindi lang po siya, pati ang kanyang buong pamilya. They were baptized, they were saved by the Lord. At ano pong malalaman at matututunan natin doon? Sa atin po palang mga paghihirap at pighati, patuloy lang tayo na magpasalamat sa Diyos. At yun ay maaaring gawin ng Panginoon upang magligtas ng ibang tao. Sa ating pagsunod, patuloy na pagsunod, bagaman tayo maharap ng paghihirap, ayon ay gagamitin niya para sa kaluwalhatian at pagliligtas ng kanyang mga hinirang. So we praise God for that narrative sa kanyang salita na magbibigay at nawa magbigay sa atin ng kagalakan sa pagsunod, bagamat humaharap sa paghihirap. And once again, biyaya ng Panginoon na nandito kayo. So, pasalamatan natin ang Panginoon. Last week, actually last few Sundays po mga kapatid, nakita ko, nag-start tayo sa Galatians last February 16. No? So, February, March, April, May, June, July, 5 months na natin pinag-aaralan ng libro ng Galatia at tayo po ay malapit na magtapos. And ngayon ay nasa parte na tayo na kung saan itinuturo sa atin ang salita ng Panginoon kung ano ang mga dapat na maging bunga at ano ang dapat na maging application natin pagkatapos na malaman at matutunan natin ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng pananampalataya at hindi kailanman sa pamagitan ng ating mga gawa. At ano ang mga bunga na iyon? Ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa ng paraan ng kaligtasan ay nagbubunga ng tamang pakikisalamuha sa ating kapwa mananampalataya. At ano yung una? Ang hindi pagiging palalo. Hindi kailanman ang isang mananampalataya ay magiging mayabang. Pangalawa, dahil naunawaan niya ang tamang kaligtasan na sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng pag-ibig to the point na itatama natin ang nagkakamaling kapatid. At hindi lang pagtatama, bagkos ang pagdala ng pasanin
ng isa't isa, na tinutulungan ng kapatid na makatayo at makapagpatuloy sa kanyang paglakad sa Panginoon. So yun po yung tatlo so far na bawat tungkulin ng bawat mananampalataya. At lahat ng ito ay para po sa paglago ng katawan ni Kristo. No? Lahat ng iyon, lahat ng application na iyon, kung atin pong titingnan in the bigger picture, lahat ng iyon ay mahalaga para sa paglago ng katawan ni Kristo. At ano yung katawan ni Kristo? Yun po ang iglesia. No? At ito ang hangarin, ito ang layunin, ito ang obligasyon na dapat nating pagtuunan ng pansin bilang mananampalataya, or shall I say, bilang miyembro ng isang lokal na iglesia. Sabi po sa salita niya, in which binasa natin kanina, in Ephesians chapter 4, 15 to 16, sinabi dito, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo. Sa makatuwid ay si Kristo. Na sa Kanya ang buong katawan, na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Alam niyo po ba kung sino-sino yon? Yung mga bawat bahagi? Ikaw po yon. Tayo po yon. At anong sabi sa salita? Sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi. Sabi dito, kapag sa tuwing ginagawa natin ang ating tungkulin bilang parte ng katawan ni Kristo, no, iyon ay nagpapalaki sa katawan. Ibig sabihin nito ay nagpapalago sa iglesia. Ang ating pagsusumikap na gawin ang inatas sa bawat isa sa atin. Kapag tayo po'y sumusunod, no? Sige, maging specific tayo, yung hindi pagiging palalo, yung pagtatama sa nagkakamaling kapatid, yung pagpasan ng pasanin, pagdala ng pasanin ng bawat isa. Kapag ginagawa po natin iyon, sa biyaya ng Diyos ay nagpapatibay at nagpapalago iyon sa katawan ni Kristo, at yun po ay ang iglesia. Sa tuwing ginagawa mo yung kapatid, ikaw ay tumutulong sa pagpapatibay ng iglesia. At dagdag pa doon, sa biyaya po ng Diyos, ay may itinalaga rin po siya para sa pangangalaga, pag-iingat, at paglago din ng iglesia. At sino ang mga iyon? Again, in the same chapter, Ephesians chapter 4, 11 to 12, sinabi doon, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol. Ang iba ay propeta. Ang iba ay ebanghelista. At ang iba ay pastor at mga guro. Upang, bakit? Upang ihanda ang mga banal. Sino yung mga banal? Bawat mananampalataya. Kayo, tayo. Upang tayo ay ihanda sa gawain ng paglilingkod. At para saan yung gawain ng paglilingkod na yon? Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Nakikita niyo po ba paulit-ulit? Nagtalaga ang Diyos ng propeta, apostol, ebanghelista, pastor at guro para sa ikatitibay ng iglesia. Yon ang pinaka-pangunahing layunin. Bakit meron pong mga ganon na tinatawag na mga offices? No? Na kung saan meron po silang specific at mahalagang tungkulin para sa pagtatag ng iglesia. Now, babalikan ko po in Ephesians chapter 2. Sabi ni Pablo, sabi niya, ang sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo ang batong panulok. Now, dito po sa verse na ito, makikita natin na ang mga apostol at ang mga propeta ay ang mga tinawag na naglagay ng saligan. Ano yung saligan? Foundation. No, hindi yung dito. Foundation sa building. Sino naglagay daw nun? Ang mga apostol at propeta. No? Bakit? Bakit sinabi ni Pablo na ang mga apostol ang mga naglagay ng saligan? Dahil po sila ang naunang nagpahayag ng salita ng Diyos.
at sila din ang nagpakalat nito na kung saan sa pamagitan noon ay nabuo po ang iglesia. Yun lang po ang ibig sabihin noon kapag tinatawag na sila ang naglagay ng pundasyon or saligan. Now, gaya po ng pundasyon, isang beses lang po yan ilalagay, di po ba? Isang beses lang yan, di mo ulit-ulitin yan. Sa gayon, ang ganitong office, yung apostol po at propeta ay natapos na. Wala na pong apostol, wala na pong propeta sa kasalukuyang panahon. Kaya kung may magsasabing sila apostol at propeta, i-rebuke po natin sila na may kaamuan at pag-ibig na mali po ang kanilang pag-iisip. Okay? Gayon din po sa pangatlo na nabanggit, yung mga ebanghelista. Ang office ng evangelist ay natapos na po. No? Tapos na. Sabi ng asawa ko, ha? Tapos na? Yes! Tapos na po. Wala na po yung office ng evangelist. Pero nagpapatuloy yung tungkulin na yon. At lahat tayo ay tinatawag na ipagpatuloy ang paghahayag ng ebanghelyo. Pero wala na po yung specific na office ng evangelist. At ngayon, nananatili po ang kasulatan ng ating Panginoon. At ito po ang otoridad ng iglesia at ito ang otoridad ng bawat isang mananampalataya. Dito nakalaan or nakalagay ang bawat pamumuhay na dapat ipamuhay ng bawat isa at ng iglesia. Now, sa lahat po ng nabanggit kanina sa Ephesians 4:11-12, apostol, propeta, evangelista, pastor at mga guro, isang office na lang po ang natitira. Na hanggang ngayon ay nandito pa. At ano yung office na yon? Ang office ng pastor at mga guro. Now, hindi po magkaiba ang pastor at mga guro. Bagos yan ay iisang office. Okay? Ang pastor at mga guro ay iisang office na nananatili sa ating panahon dahil sila po ang inatasan para sa pagpapatuloy ng iglesia. Sa makatuwid po, ang iglesia po ay binubuo, sabihin natin, ng mga miyembro at ng mga namumuno. At sila po ang tinatawag na mga under-shepherd. Bakit? Isa lang po ang pastol natin. Isa lang po ang pastor natin. At yun ay ang Panginoong Jesus. Pero meron siyang itinalaga na tinatawag na mga under-shepherds. At sila po ang mga pastor at mga guro. At ang bawat mananampalataya na kabilang sa lokal na iglesia ay mayroon din pong tungkulin para sa kanila. Now, in the past weeks, binigyan focus natin ang tungkulin natin sa isa't isa. Di ba? Ngayon naman, sa araw na ito, ang ating bibigyang pansin ay ang ating tungkulin para po sa mga itinalaga na pastor at mga namumuno ng Diyos sa bawat iglesia. At ano po ang ating tungkulin? Galatians chapter 6 verse 6, ibahagi ang mga bagay na mabuti sa nagtuturo. Yun po ang ating tungkulin towards pastors na nangunguna sa atin. Now, mga kapatid, ang sabi nga dyan sa chapter 6 verse 6 ng Galatians, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ito po ang utos. Ang pagkakaroon po ng tamang pagkaunawa sa tamang daan ng kaligtasan ay magdudulot sa atin ng tamang pagtrato at pakikisalamuhan natin, hindi lang po sa kapwa mananampalataya, bagos pati na rin po sa mga inatasan ng Diyos na manguna sa atin. Yun po ang epekto nun. At alam niyo po ba, napakahalaga po nito. Bakit po? Dahil parte ito ng sistema ng katawan or ng iglesia na magdudulot ng ikabubuti ng iglesia. Dahil po ang mga pastor, ang mga guro, ay may mabigat na katungkulan na inatas ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Kaya napakahalaga na gawin natin ang ating katungkulan para sa kanila. Bakit? Kasi sila din po ay may mabigat
na katangkulan para sa atin. At ano ang iyon? Mamaya makikita natin yan. Pero i-divide natin sa tatlong bahagi ang ating pag-aaral ng chapter 6, verse 6 ng Galatians. May 3 pong tanong. Ang unang tanong, sino ang magbabahagi? Sino magbabahagi? Kasi ang utos ay ibahagi ang lahat ng mga magandang bagay. Sino magbabahagi? Verse 6, sabi diyan, ang tinuruan or ang tinuturuan ng salita. So sino po ang magbabahagi? Ang tinuturuan ng salita. Now, hindi po natin may kakaila na ito po ay patungkol sa lahat ng mga mananampalataya. Alam ko po na nagigets nyo na po kung sino yon. Bawat isa sa atin, lahat po tayo ay may katangkulan na ito. Bakit? Bakit lahat ng mananampalataya? Dahil po ang pangunahing ministeryo ng iglesia ay ang ministeryo po ng salita. Tandaan niyo po yan. Ang pinakapangunahing ministeryo ng iglesia ay ang ministeryo ng salita. Ibig sabihin po, hindi po yung sports fest, hindi po yung Saturday night jam, hindi po yung youth camp, hindi po ang mga gawain ng pagtulong. Bagaman mahalagang gawain po yun ng iglesia, yung pagtulong, charity. Pero hindi ito ang pangunahing tungkulin. Malinaw po na makikita natin in Acts chapter 6, nung may time po na nagreklamo. Natatandaan niyo po nangyari sa Acts chapter 6? Nung time na nagreklamo ang mga, mga Hellenista, yung mga half-breed na Jews towards the native Jews. Huh? Kasi napapabayaan na daw sila sa pagbigay ng mga tulong. Pero ano po ang sinabi ni Apostol Pedro? In verse 2, sabi niya, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag, sabi niya. And in verse 4, sinabi niya doon, samantalang kami, bilang aming bahagi, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. No? Ganon nila binibigyan ng halaga ang ministeryo ng salita. At kahit po sa gawain ng mga naunang iglesia. In Acts chapter 2, isa sa mga description doon ay ganito, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama. No? And in Acts chapter 5, muling inilarawan doon ang gawain ng iglesia, araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay. Anong ginagawa nila? Hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. At gayon na rin po ang pagkabuo ng unang iglesia ng mga hentil. Alam niyo po anong pinakapangunahing gawain or ginawa nila? Sa Acts 11, sinabi doon, at si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo or si Pablo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon. Listen, sa loob daw ng 1 buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. No? Even ang paalala bago mamatay si Pablo. Ano ang paalala ni Pablo sa mga pastor o mga matatanda sa Efeso? Sabi niya, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Yun ang sabi niya. And even ang kanyang habilin kay Timoteo. Sabi ni Pablo, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. At ang pinakahigit na halimbawa ay ang ating Panginoong Hesus. Marami pong nag-iisip ng pagpapagaling or paggawa ng miracle ang pangunahing gawain ng Panginoon. Pero hindi po iyon ang pangunahing gawain ng ating Panginoong Hesus.
In Mark chapter 1, 38 to 39, sabi ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito, ako ay naparito. Anong dahilan? Bakit naparito ang Panginoon? Upang mangaral. And alam niyo po anong ginawa ng Panginoon nung siya'y nabuhay muli? At bago siya bumalik sa langit, anong ginawa niya? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Itinuro. Nagturo pa rin ang Panginoong Hesus. At alam niyo po ba kung ano ang pinakahuling habilin ng Panginoong Hesus nung siya'y bumalik na sa langit? Sabi niya sa Matthew 28:20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. No? Malinaw na ito po ang pangunahing ministeryo para po sa mga mananampalataya. At iyan po ang focus natin. No? By the grace of God, ang ating pangunahing gawain ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. At ito rin po ang focus ng bawat iglesia. Okay. Inulan na po kami. Okay, sama-sama na lang kayo dyan. Next time, pagawa natin. Kahit ganito lang, pwede na. No? Okay. Okay lang po kayo? Okay. Narinig po ako? Okay. Alright. So again, ang pangunahing ministeryo po ng iglesia ay ang pangangaral ng kanyang salita. Kaya ito po ang tungkulin, kaya ito pong tungkulin na ito ay para sa bawat isa sa atin. Dahil lahat tayo ay naturuan po ng salita. Walang mananampalataya ang hindi naturuan. Kaya ang salitang ito ay para sa atin na dapat nating gawin. Now, pangalawang tanong. Kanino ibabahagi? Okay? Unang tanong, sino magbabahagi? Tayo yon. Pangalawa, kanino ibabahagi? Balik tayo sa Galatians chapter 6, verse 6. Sabi diyan, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo. So tayo po ay magbabahagi sa nagtuturo. Now, kanina ay naipaliwanag ko na po sa inyo na ang mga pastor at mga guro ay nananatiling office na ipinagkaloob po ng ating Diyos para sa iglesia. Nananatili po yan. At sila ay inatasan na ituro ang salita ng Diyos. Yun din po ang pinakapangunahing ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. At alam niyo po ba, ito po ay napakabigat at nakakatakot na gawain. Bakit? Bakit ito mabagat at bakit ito nakakatakot? Kasi po, sabi po sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Ibig sabihin po, mas inaasahan ang kanilang pagsunod. At kung sila man ay hindi sumunod, mas malaki yung kabigatan ng paglilitis or pagtatama or pagdidisiplina po sa kanila. No, kung sa mga nakikinig, sa mga tinuturuan, isang palo lang, sa kanila siguro 10. Parang ganon. Okay? Pangalawa, sabi ni Pedro,
Ito ay patungkol sa mga false teachers naman. Tingnan niyo po anong sabi ni Pedro. Ang hatol sa kanila mula nung una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. No? Lubos po na hatulan ang mga nagtuturo ng mga maling katuruan. Now yes, merong mga unbelievers at sila po ay paparusahan. Pero mas higit na paparusahan ang mga huwad at mga bulaang nagtuturo sa kanila. Ganun po kabigat kapag ang isang tao ay nagtuturo. Masigit ang parusa sa kanila. Kaya po, basahin ko po sa inyo yung komento po ni Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, ang tungkulin ng ministeryo, yung ministeryo ng salita, ay isang banal na itinatag ng Diyos at hindi ito bukas para sa lahat. Ito po, ang pangangaral ng salita ay hindi po para sa lahat. No? Kundi nakalaan lamang sa mga taong binigyan ng Diyos ng kakayahan at tinawag para dito. No? Bagaman hindi po natin itinataas yung mga pastor, ngunit makikita natin ang kabigatan ng ministeryong meron sila. Ang mga pastor at guro ay inatasan na ipahayag po ang buong kapasyahan ng Diyos. At iyon ay ang salita ng Diyos. Yun po yung purpose. Yun po ang pinakapangunahing gawain nila. At ang salita po ng Diyos, ang tanging pamantayan ng pananampalataya at pamumuhay. Di po ba? Natutunan natin yan, di ba? Kaya't tungkulin nilang pag-aralan ito. Unang-una, kailangan po nilang pag-aralan ito. At tungkulin nila na ipaliwanag at gamitin ng mabuti para sa ikatitibay ng pananampalataya ng iba. At gaya po ng habilin ni Pablo kay Timoteo, in 1 Timothy 4:13, sabi ni Pablo, hanggang sa dumating ako, sabi niya, bigyan mong pansin ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Yun po ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, ito yung dapat na maging focus mo. Ang pagbabasa ng kasulatan, pangangaral at pagtuturo. And let me read a commentary from John MacArthur Study Bible. Sabi doon, ang mga bagay na ito ay dapat maging patuloy na gawain ni Timoteo. Ito ang kanyang paraan ng pamumuhay. No, ang mga nagtuturo, ang mga pastor, ito yung pamamaraan ng buhay nila. Ibig sabihin, ito yung buhay nila. No? Ang pagbabasa ay tumutukoy sa kaugalian ng pampublikong pagbabasa ng kasulatan sa pagtitipon ng iglesia para sa pagsamba. Tulad nito, we are reading the Word of God na sinusundan ng pagpapaliwanag ng bahaging binasa. So tulad ng ginagawa natin ngayon. Ang pangangaral o ang pagpapayo ay isang hamon sa mga nakikinig ng salita na ito'y sa buhay. Kaya tingnan niyo po lagi, sa tuwing inihahayag ang salita ng Panginoon, kayo ay china-challenge at higit na ini-encourage na sundin ninyo ang salita. No? Maaring ito ay may kasamang pagsaway, babala at pagpapalakas ng loob o kaaliwan. At ang pagtuturo naman ay tumutukoy sa sistematikong pagbabahagi ng aral mula sa salita ng Diyos. Imagine that. Lahat ng iyon, gagawin iyon ng pastor. No? Iyon po ay gawain ng mga pastor. At hindi lang yan. In Hebrews 13:17, ang mga pastor ay dapat na magbantay ng mga kaluluwa ng mga miyembro. No? Isa din sa gawain ng mga pastor ay ingatan or bantayan ng kaluluwa ng mga miyembro. At alam niyo po ba, nung sabi doon, sila ang mananagot dito. Yes, may pananagutan kayo sa Panginoon. Pero higit na mananagot ang mga pastor para sa kaluluwa ninyo. Kasama dito ang pagbisita, pag-alam sa kalagayan nila, suportahan sa kanilang kahinaan, palakasin at gabayan. Sila din ay dapat nananalangin sa bawat isa sa lahat ng panahon, araw-araw at gabi-gabi.
Kasi ganito po ang ginawa ng mga naunang leader ng church. Si Pablo, sabi niya sa mga taga-Thessalonica, gabi't araw ay masikap naming idinadalangin na makita namin kayo na mukaan at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. You see? And ganun din, isa sa example, si Epaphras. Sabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Colossae, binabati kayo ni Epaphras na sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. No? Hindi lang po magpangaral ng salita, hindi lang bantayan ang inyong kaluluwa, bagkus ang pananalangin, araw, tanghali, gabi, lagi-lagi. At hindi lang po yan, sila din ang nangunguna sa paggawa ng mga sacraments, no? Yung baptism at yung pagkain ng tinapay. Ang Panginoon po, mga kapatid, ang nag-iingat sa bawat mananampalataya. Okay? Huwag po tayo magkakamali. Ang Panginoon lang po ang nagpapanatili sa inyo. Pero, niloob ng ating Panginoon na gawin iyon sa pamagitan ng mga pastor at ng mga guro. At ito ay hindi isang madaling gawain. For your information. Sabi ni John Calvin, walang sino man ang dapat mag-isip na sila ay karapat-dapat na mamuno sa iglesia, malibang sila ay unang nagsanay sa pag-aaral at naturuan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang gawaing ito ay hindi isang bagay na dapat basta na lang tanggapin, ni hindi ito isang tungkuling maaring pasukin ng padalos-dalos o may pagmamataas. No? That's a comment from John Calvin. And another from Richard Baxter. Sabi niya, hindi maliit na bagay ang tumayo sa harap ng kongregasyon upang maghatid ng mensahe ng kaligtasan o kahatulan bilang sugo ng buhay na Diyos. Ang gawaing pangangalaga ng iglesia ay dapat isinasagawa ng may sigasig at may tiyaga, may kahusayan at banal na sigasig. And another from Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, ang mga ngaral ay dapat maging sundalo at pastol. No, hindi lang pastol. Di ba yung pastol, yung nangangalaga ng mga tupa? Hindi lang daw siya isang pastol, bagkus dapat sundalo din siya. Na dapat siyang nagpapakain at dapat nagtatanggol at nagtuturo. Dapat ay may ngipin sa kanyang bibig, may kakayahang kumagat at lumaban. Kaya alam niyo po ba kung ano yung dala ng mga pastol? Yung forma po ng dala nila is, ang pagkakatanda ko, dalawa yung dala nila eh. Yung isa, yung parang may ganon. Yung isa naman, parang diretsyo na may patusok. Alam niyo bakit ganon dala nila? Hindi niyo alam. yung isa, yung may paganon, para kapag naliligaw yung isang tupa, gaganunin sa ulo. Okay? Paggabay sa tupa yon. Yung isa naman na diretsyo na may patusok, yun ay para pang-away sa mga wolves na aatake sa mga tupa. Ganyan ang gawain ng isang pastor. Ganyan ang gawain ng isang pastol. And lastly, from Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, ang ministeryo na ito, yung pagiging pastor, ay isang gawaing nauubos ang tao. Sabi niya. Mauubos talaga yon. Yung pastor, mauubos yan. Hindi ito laro ng mga bata. Hindi ito isang bagay na pwedeng simulan at bitawan ayon sa kung ano yung trip lamang ng isang tao. Hindi po ganon. Hindi ganon ang isang pagiging pastor. Ito ang bigat ng kanilang ministeryo. At ito ang kanilang tungkulin. Ngunit, sa biyaya ng Diyos, ay hindi nila napapabayaan ang kanilang mga sarili. Bakit po? Dahil ang mga miyembro ng iglesia ay may katungkulan din sa kanila. At ano po ang katungkulan ng mga miyembro at ano ang
Pangatlong tanong, ano ang ibabahagi? Balik tayo sa Galatians chapter 6, verse 6. Magbabahagi ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ito yung tungkulin natin. Ito yung tungkulin natin towards our pastors. Okay? At ano yun? Ano yun? Magbahagi ng lahat ng mga bagay na mabuti. At ano yung mga bagay na mabuti? Una, 1 Thessalonians 5:12-13. Makinig na lang po kayo mabuti. Sabi doon, subalit, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. And another from the letter of Paul to Timothy, sabi niya, ang matatanda or elders or pastors na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa iba yung karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Double portion daw. Ano ibig sabihin nito? Una, na dapat na tungkulin natin sa ating mga pastor, igalang sila. Igalang sila. At sa anong paraan natin maigagalang ang ating mga pastor? Huwag natin silang punahin. Hindi po ibig sabihin nito na kapag may mali siya ay hindi na siya itatama. Itatama po. Even ng pastor, itatama po yan kung may maling ginagawa. Pero huwag po natin siyang punahin in a sense na binabakbite natin. No, sino na dito yung na-experience? Sino mo si ano? Binabakbite or chinichismis, gossip. Bagkus, encourage nyo po yung mga pastor ninyo. Palakasin ninyo sila. Isipin ninyo ang kanilang tungkulin at isipin kung paano ka makakatulong sa kanila. Igalang sila dahil kung sino man ang gumagalang sa kanila ay gumagalang sa Panginoong Jesus. Pangalawa, no, hindi ko lang ma-express yung mga praktikal na gawain. Pero 'di ba sa simpleng, alam niyo 'yon, mga salita, no? Ito okay lang naman. Hindi pa naman ako pastor. Hindi naman ako pastor. Guro pa lang po ako, no? Isa lang po akong nagtuturo, pero hindi pa ako pastor. Kasi nung inaaral ko to, sabi ko, magpapastor ba talaga ako? Pero yun, titingnan natin kung loobin ng Panginoon na italaga po akong pastor. Pero, di ba, in a simple manner of proper, yung maayos na pakikipag-usap, no? Sa pagpapakita ng paggalang, igalang po natin sila. At sabi nga dito sa salita, double portion, no? Ang kailangan na ibigay sa kanila. And another, pangalawa, Hebrews 13:17. Sabi, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. No? Ibig sabihin po, magkaroon kayo ng pagsunod at pagpapasakop sa inyong mga pastor. Magkaroon kayo ng confidence at sumunod sa halip na puro kayo duda. Ay, bata pa yan. Susundin ko ba yan? No, hindi po dapat ganon. Dapat tayo ay sumunod sa kanila. Bakit? Kasi hindi naman sila ang kanilang dinadala. Dinadala nila ang salita ng Panginoon. So ang pagsunod sa mga pastor ay pagsunod sa salita ng Diyos. Maliban na lang, kung sila ay nagtuturo na ibang bagay, wag nyo pong susundin. Sumunod na may paggalang. No? And alam niyo po ba, ang simpleng pag-take note kapag sila'y nangangaral ay isang pagpapakita ng paggalang at pagsunod sa kanila. That's why, ako po personally, I make it a practice na sa tuwing may nangangaral dito ng mga pastor,
I make it a practice to really take notes. Papansin nyo yun, even si Kuya, kapag sa LBCF, kapag nagtuturo siya, I make it a habit to take note. Kasi isa yun sa, alam niyo yun, magpapakita na nakikinig ka talaga. Pero hindi yun pakitang tao na. Kasi gusto mong matuto. Di ba? Huwag po kayong magrebelde kung kayo ay tinatama. At huwag nating isipin yung edad nila. Ang pagtatama nila ay pagtatama ng Diyos. Again, kung iyon ay ayon sa salita. Kung magpatawag, ito ay mula sa libro na binasa ko. Actually, mini-book lang siya. Kung nakita nyo, shinare ko po actually sa inyo. Ewan ko lang kung binasa ninyo. I hope binasa ninyo. Sabi ni Andrew Fuller ba yun? Sabi niya, kung magpapatawag ng pananalangin, fasting, at kung walang dahilan upang hindi mo yun magawa, ay nararapat itong sundin. No? Tulad natin, may ipinakunala, ay ipikanulala. Ay meron tayong meron tayong panukala. From the very beginning of this year, January 1, ano 'yon? Nababasahin natin ang New Testament sa buong taon. Di ba? May panukala din tayo na araw-araw magbabasa tayo ng devotional. Bagaman hindi pa ako pastor, pero yun ay sa probidensya ng Panginoon, itinalaga natin para sa ikabubuti ng bawat isa. Dapat po natin yung sundin. Naintindihan niyo po yun? At kung hindi tayo sumusunod doon, tayo ay lumalabag sa utos sa Hebrews 13:17 na sumunod at magpasakop sa mga namumuno sa atin. You see? Diba? So sa pagbabasa pa lang noon, kapag hindi natin ginagawa, nagkakamali na po tayo doon. Pangatlo, ano pa yung tungkulin natin towards our pastors? 2 Thessalonians 3:1. Sabi doon, sa katapus-tapusan, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa katapus-tapusan mga kapatid, idalangin ninyo kami. So ibig sabihin, isa sa tungkulin natin ay ang ipanalangin ang ating mga pastor at mga guro. Ang ganda ng sinabi ni Benjamin Keach. Hindi ko na, dapat i-search ko kung anong background ni Benjamin Keach, pero I think isa siya sa mga nagsulat ng nung London Baptist Confession of Faith. Hindi ko alam kung tama yon, pero meron kasing Keach Catechism na tinatawag. Baka siya yon. Hindi ko lang alam. I-search ko pa po. Pero ito yung sabi niya, ang ganda. Sabi niya, sa mga miyembro na nagpapabaya ng tungkuling ito, yung pagpapanalangin para sa pastor. Sabi niya, ang mga nagpapabaya sa tungkuling ito ay tila walang malasakit, maging sa kanilang pastor at sa kanilang sariling kaluluwa. Sabi niya. Bakit? Sabi niya, kung maliligtas man ang mga makasalanan at kung ang iglesia ay mapapalakas. Sabi niya, ang mga miyembro na hindi daw nananalangin para sa kanilang pastor ay nagpapabaya or walang malasakit sa kanilang pastor, sa kanilang sarili, sa mga hindi mananampalataya at walang malasakit sa iglesia. Bakit daw? Dahil ipinapanalangin nila ang kanilang araw-araw na tinapay. Ibig sabihin, ipinapanalangin natin yung araw-araw na pangailangan nyo. Ngunit ayaw manalangin na ang tinapay ng buhay ay masaganang maipahayag sa kanila. Ano yung tinapay ng buhay? Salita ng Panginoon. At kung hindi tayo nananalangin para sa ating mga pastor, ay katumbas lang yon ng hindi pananalangin na maibigay sa atin ng masaganang salita ng Diyos. See? Sabi niya, narito ang ilang dahilan kung bakit dapat ipanalangin ang mga lingkod ng Diyos. Una, dahil malaki ang gawain ng ministro nila. Napakalaki po. Napakabigat po nun. Pangalawa, malaki ang pagsalungat sa kanilang hinaharap. Marami po ang sumasalungat sa kanila. Pangatlo, malakas ang panawagan ng Diyos, pati na rin ng mga ministro
na sila'y ipanalangin palagi ng mga banal. So isa sa dahilan bakit kailangan natin silang ipagpanalangin, dahil ito ay tawag ng Diyos at nakita rin natin na yung mga ministro ay humihingi ng labis sa panalangin mula sa mga miyembro nito. Pangapat, marami din silang kahinaan at mga tukso. Hindi ibig sabihin na sila po ay mga pastor at nangunguna ay wala na silang pinagdadaanan. Bagkus, katulad ninyo ay dumadaan din sila sa kahinaan at mga tukso. At kailangan natin silang ipagpanalangin dahil ang paglago at ikatitibay na iglesia ay nakadepende sa tagumpay ng kanilang ministeryo. Yes, again, it is the work of God. Pero ginawa niya yon sa pamagitan ng mga pastor. Kapag sila ay bumagsak o nagkulang, ang Diyos ay nalalapastangan at ang kanyang mga daan at bayan ay naaakusahan. No? Kaya tingnan nyo, whenever a pastor is publicly na nakita ang kanyang kasalanan, nagbubunyi ang mga hindi mananampalataya. Tingnan nyo. At alam nyo kung sino ang nalalapastangan, ang pangalan ng ating Panginoon. So kung ayaw ninyo na malapastangan ng Panginoon, isa sa mga dapat nating gawin ay ang pagpapanalangin sa mga itinalaga niyang nangunguna sa bawat iglesia or the very least sa lokal na iglesia natin. Kaya't isang banal na tungkulin ng iglesia na ipanalangin ng masigasig ang kanilang mga pastor at tagapangaral. No? And lastly, ito na ba yung huli? Huli. Ano yung tungkulin natin? Tungkulin natin na tulungan sila sa pisikal na pangailangan nila. Sabi sa 1 Timothy 5:18, ito again, liham ni Pablo para kay Timoteo. Sabi niya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lagyan ng busal ang baka kapag gumigiik at ang manggagawa ay karapat-dapat ng kanyang sahod. Now, a commentary from ESV Study Bible, sabi dito, ang utos na huwag mong lagyan ng busal ang baka kapag gumigiik ay mula sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. Ito ay sa Old Testament. Na nag-aatas o nag-uutos sa may-ari na hayaan daw kumain ng baka habang ito'y nagtatrabaho sa pagigiik. So ano yung principle na meron doon? Ang gumagawa ay dapat makinabang sa kanyang ginagawa. Huh? Kaya kanina, di ba, binasa natin in 1 Corinthians, anong sabi doon? Yung mga nagtatanim ba ng ubas, hindi sila karapat-dapat ng ubas? Yung sundalo ba? Dapat sila mag-ingat sa mga tao sa kanilang sariling gastos? Pwede ba yon? Di ba? Sa law ng tao, ganun. Sabi ni Pablo, ganun din sa kautusan ng Diyos. And another, ang pahayag na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod ay tuwirang mula sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi noon. Ang mga pastor at manggagawa ng ebanghelyo ay may karapatang tumanggap ng suporta mula sa iglesia ayon mismo sa batas ng lumang tipan at ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. And basahin ko lang po ng mabagal yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi dito, makinig po kayo mabuti, no? Sino ang naglilingkod bilang isang, ito yung sinabi ko kanina, bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino po? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko, hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Although ganun ang pananaw ng mga tao, pero sinasabi niya yun hindi sa pananaw ng tao, but sinasabi niya yun, sabi niya, sa sinasabi ng kautusan. Bakit? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Yun ba yung ibig sabihin ng Diyos doon? Hindi. Sabi niya, hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin, sapagkat ang mga nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa.
At ang mga gumigiik ay gumiik na may pag-asa na magkakaroon sila ng bahagi doon sa kanilang inaararo at ginigiik. No? Kung kami, sabi ni Pablo, kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, no? Salita ng Diyos ay tinuturo sa inyo, sabi niya, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Sabi ni Pablo. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Sabi niya. Gayon may hindi, pero ito yung sabi niya, gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Pero wag po kayong magkakamali. Ano naman pala sinabi ni Pablo, hindi niya yung ginamit. So ikaw, hindi. So ang pastor din, wag mong gamitin yung pribilehiyo na yon. Now, iba po ang, defense agad. Hindi, ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto ay may ibang sitwasyon. Kasi po, kung matatandaan nyo sa Bible study natin, ang sitwasyon ng Korinto ay merong mga huwad na mga magtuturo na sinasabi nila na ang tinuturo ng mga huwad doon sa mga taga-Korinto, kapag mas nagbibigay kayo sa amin, ay mas napapakita na sumusunod kayo sa Diyos. So ayaw yun mangyari ni Pablo na maisip ng mga taga-Korinto ng kanilang pagbibigay ay isang bagay na nagagawa nila para sa Diyos. Kasi salungat yun sa Ebanghelyo. Kaya sinabi niya ngayon dito, hindi namin yun ginamit. Bakit? Para hindi mahadlangan ang Ebanghelyo ni Kristo. Para maitama kayo na hindi yun ang ibig sabihin ng pagsunod. Sabi niya. No? Pero, sabi niya sa verse 13, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo, ito ay patungkol sa Old Testament, yun sa templo. Sabi niya, hindi nyo ba nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? Nakikita nyo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Ibig sabihin, tumatanggap sila mula doon. Gayon din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Okay? So mga kapatid, although dati, ang prinsipyo ko, hindi, huwag tayo mag-giving, huwag tayo ganun ang prinsipyo ko dati. Yun, maling prinsipyo, hindi mula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nararapat lang na ipagkaloob natin, na tulungan natin ang pisikal na pangangailangan ng ating mga pastor. Kaya meron po silang sweldo. Hindi yun sweldo upang gawin nila ito. Bagkus binibigay yun natin na may kagalakan dahil sa kanilang ginagawa. Baliktad po, di ba? Pag sweldo, sweldohan kita ng ganito, magturo ka. Ibig sabihin, gagawin nila yon, magbibigay tayo para gawin nila yon. Hindi po, baliktad. Ginagawa nila itong paglilingkod na ito, kaya bigyan natin sila. Ganun po ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Tulad po ng ipinaliwanag ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, hindi maaring ang isang tao ay buong araw at gabi ay abala sa mga tungkulin sa tahanan upang suportahan ang sarili. Di ba? Magtatrabaho siya, magliano siya para sa pangailangan ng kanyang sariling tahanan or pamilya. At sa kaparehong panahon, ay makapaglaan ng sapat na atensyon sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Look who's talking, no? Martin Luther. Sabi niya, hindi pwede yun. Hindi pwede na magtatrabaho siya at the same time ay maglalaan siya ng sapat na atensyon sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Gaya ng kinakailangan sa tungkulin ng pagtuturo. Sabi niya, ang paghahanda sa pangangaral, kung ito ay gagawin ng maayos, ay isang mabigat at masinsinang gawain. Tandaan niyo po, hindi po madali ang maghanda at magturo ng salita ng Diyos. Sabi ni Martin Luther, ito ay isang mabigat at masinsinang gawain. Kaya't ang isang ministro ay dapat malaya upang gugulin ang kanyang oras sa paghahanda ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Mas nagiging madali para sa kanya ang ibus ang sarili sa gawain ito
kapag hindi siya nababahala sa mga alalahaning pinansyal. No? So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. It is our duty to provide sa pisikal na pangailangan ng mga pastor at mga nangangaral sa atin. No? Kung tatanungin niyo po yung mga pastor, ilang oras ka nagpe-prepare para sa pangangaral mo ng salita? No? Tanungin niyo po sila. Ako sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga nila pastor sa akin, nila Pastor Omar, Pas, kaya mo yan, Pas? Kasi nakita na yung schedule natin eh. May prayer meeting, may Sunday school, may morning worship, may ano pa, Sabbath school, merong, ano yung huli? Book study. Sabi niya, Pas, kaya mo? Sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, okay naman. No? Pero, napakabigat po talaga. Lalo na ngayon, ako po ay nagtatrabaho 10 hours every day. 10 hours every day. Kaya yung mga kapitbahay ko po, kung nagtataka kayo, ba't di ko makita si Ryle? Kasi pagkatapos po ng pagtatrabaho ko, nag-aaral ako. Kasi wala na akong ibang oras at panahon. And sa biyaya, nandyan si Kuya, siya yung nabigyan ko para sa Sabbath school. Medyo nakaluwag-luwag ako konti. Nakakapagpahinga pa naman. Kaya, mga kapatid, again, hindi pa ako pastor. Pero bilang nangangaral sa ngayon, ito yung tungkulin natin para sa mga nangangaral at sa future na magiging pastor natin. Tayo po ay may tungkulin na palakasin at pagtibayin at palaguin ang iglesia. Yun po ang purpose ng lahat ng ito. No? Bilang bunga ng pagkaunawa sa tamang paraan ng kaligtasan, tayo ay may katungkulan, hindi lang po sa isa't isa, pagkos pati na rin sa mga pastor at mga guro na nangunguna sa atin, na gaya naman nilang may katungkulan din sa atin. May katungkulan din tayo para sa kanila. At ano yun? Igalang natin sila. Sundin natin sila. Ipagpanalangin natin sila. At ibigay natin ang kanilang pisikal na pangangailangan. At sa ganung paraan, sumusunod tayo sa salita ng Diyos para sa ikabubuti ng iglesia at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at sa pagbibigay linaw na sa amin ngayon ng kahalagahan na igalang, sundin, ipanalangin, at tulungan sa pisikal na pangailangan ng aming pastor, ng aming mga magiging pastor at mga mangangaral. At ito ay para sa ikabubuti namin at para sa ikakalago ng iglesia. Bigyan mo kami ng bukas na puso at mapagkumbaba na maunawaan ito at maging kagalakan namin na ipagkaloob ang aming mga material na bahagi dahil sila ang nagbabahagi at nagtuturo sa amin at nag-iingat sa amin para sa aming spiritual na pangailangan. Purihin ka, O Diyos, sa napakagandang salita at pagpapakita sa amin na kung anong ibig sabihin ng kabilang sa iyong katawan. At lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo, aming Panginoon, aming Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus.